Hey guys, welcome back sa aking YouTube channel. So ayun guys, napanood ko yung vlog ni Mimi Vice or ni Vice Ganda kasama si Senador Kiko Pangilinan at si megastar Sharon Cuneta. So ang ganda at ang sarap ng kanilang kwentuhan. Andun yung matatawa ka, maiiyak ka at maalala mo yung campaign ng 2022, no? So at may napakagandang sinabi dito si Vice Ganda, no, para maging guide ng mga botante sa darating na eleksyon, 'no, at kung sino ba talaga ang mga karapat-dapat na iboto, 'no, sa darating na halalan, 'no. So, ayun guys, medyo mahaba po yung vlog ni Vice Ganda kaya kumuha lang tayo ng mga part dito. Pero itong buong vlog ni Vice Ganda pinanood ko talaga kasi talagang wala kang iskipan, wala kang dapat um, lampasan, 'no. So kailangan ang sarap kasing panoorin, 'no. So sa mga hindi pa po nakapanood din, so pwede nyo ring panoorin kung dito nyo na ano sa vlog ko lang, so pwede nyong puntahan din yung vlog ni Mimi Vice, 'no, para maumpisahan nyo talaga. Ito, kumuha lang ako ng mga part na talagang ano, napakaganda po, 'no. So, ito guys, panoorin natin. Out of touch na eh. Nakailang terms na po kayo? Three. Dapat sana magpo-4 na, Tinatawag ko siyang meeting. pero instead of running for re-election, which was my original plan, I support it. I decided, sige, huwag na Did you natin. regret that? Na No. di ka nakalaban ng ano? No. Kasi maganda ang ratings mo na nun eh. Yes, number 8 na ako for the Senate. Can I just kwento the election day nung kayo ni Ma'am Lenny, di ba? Mm. So, nung talo na, sabi ko, yung personally, personally, I'm okay. I feel bad for the Filipino people, may ganun siya. And no regrets. Ako, dahil sa lahat ng kampanya ko bilang kandidato, 2001, even before, I've never seen yung ganung klaseng outpouring of volunteerism, tsaka yung creativity. Sabi ko nga buhay pa ako, may mural na ako. So sa akin, I'm proud to have been part of that. Nagpupulanan tayo. Kasi farming tayo. That's a time to sow. What we did then, sowing seeds of hope, di ba, of love of country, pagkapwa. At naniniwala tayo, balang araw, Balang, yes. makukuha natin yung butas o kung ano So, lalo na yung Gen Z, sila yung pinaka-active. It was Yes. so touching. It was inspiring kasi they were so concerned about it. So, yung ganong experience sila, hindi na nila makakalimutan. Meron tayong mga tinanim sa mga sa darating ang araw sila na mismo ang gagamit para para dalhin ng bansa sa nararapat. Grabe, ano kung pakiramdam nun sa inyo? Kayo ni Madam Lenny. Kasi kami nga, sumuporta lang. Pero ipinagmamalaki namin sumuporta kami. Habang buhay kong ipagmamalaki na sumuporta ako at pumunta ako doon ng ilang beses. Kayo mismo, kayo yun. Hindi ko siya ma-imagine. At ang pakiramdam mo? Ako, thankful. Kids. Saka, kaya hindi ako pwede kasi marami tayong na-inspire, marami tayong at naghahanap din sila. Anong susunod? Kaya sabi ko Kailan po nagsimula yung yung interest sa agrikultura? Kasi isipin ng iba, di ba, may kaya naman ang pamilya nila, di ba? Hindi naman sila pamilya ng mga magsasaka o baka may lupain sila. Kaya nagsimula yung interest sa Cute. actually na-expose ako dahil yung tatay ko isa rin ng farm. So when we were growing up, San Mateo pa. so meron na ako ganun, pero hindi talaga ganitong passionate. Noong 2010, naging chairman ako ng Senate Committee. After Pinoy War, di ba yung aming mantra nun? Kung walang korap, walang mahirap. Ang pinaka-korap nun, mga scam na malalaki, agri. Ang pinakamahirap, farming. Correct. So, So sino yung most corrupted individuals sa Pilipinas? Yung mga magsasaka. yes. So, sabi ko, sige na. They work the hardest. Yes. They earn the little. Tanggapin na natin at hanapan natin ng paraan para ayusin. Last time, nagpasa ako
binasa ko na lahat. Sabi ko, unless, sabi ko, ako mismo ang magbabayad. Maintindihan. Correct. Kailangan maranasan mo para lubos ng Yes. maunawaan. Yes. Yung sabi mo, lalo yung mga weather, pag binagyo, patay, lahat ng pinaghirapan. Tsaka masakit, di ba, yung nalaman natin yung average age ng farmer ay 57. Tapos, yung mga anak nila at nila ay Ayaw na naman paano. 10. Siguro kasi nakita na rin nilang kinahinat na ng mga magulang Yes. nila. Exactly. So, kaya nagko-consider na rin sila ng ibang paraan, di ba? Pero pag wala na nagtatanim, Yes, yun ang nakakatakot. Kung hindi na ma-encourage ang farming, Susunod sino na ang henerasyon. magtatanim? Di ba? Anong kakainin? So, Ngayon po, anong plano niyo para sa mga magsasaka? talagang isulong na dagdagan ang budget para umabot yan ng about 800 billion next Dagdagan ng budget para sa gobyerno, para we matiyak yung modernize machinery. post-harvest facility, crop insurance, health insurance, accident insurance, para makapagpautang ng microfinance, infrastructure. Alam mo, pag wala kang hand tractor at kalabaw ang gamit mo, yung area na bubungkalin mo, 3 araw. Pag may hand tractor ka na, 3 oras. ang ganda ng modernisasyon. Pero bukod din sa modernisasyon, gusto ko yung insurance. Yes. Protection para sa kanila kasi 'di ba sila yung mga tinatawag na informal workers, 'di ba? Wala namang nagbibigay sa kanila ng healthcare, 'di ba? Yes. Wala silang mga benepisyo. Sila kakarampot na nga lang ang kinikita nila. Pag nagkasakit sila, wala silang ibabayad kasi nga karampot ang kinikita nila. Pwede Diba? pagkalay. Lalala ang simple nilang mga karamdaman at ikamamatay. Sabi nga anong klaseng lipunan ang yung nagpakain sa atin ay nananatili? Yung mga nagtanim at kumani ng mga pagkain nagpapalakas sa atin, hirap na yun. Napakalaga sa So yun guys, no, napakaganda ng plano ni Sin Kiko, no. Sakaling maibalik nga natin siya sa Senado, no. So kaya dapat lang talaga no na maibalik natin si Sin Kiko, no. Kasi napakalawak po ng kanyang plano, no, para sa mga magsasaka, no. So meron ditong part talaga na para sa mga botante guys, no, na sinabi ni Vice Ganda, no. sabi, eto ba narinig niyo? Masaya akong naririnig ko nila at nakikita ko nila. Masaya akong nalalaman nila yung mga sinasabi ko. Para kung meron na kayong mga iboboto na, meron kayong pagkukumparahan. Yung iboboto niyo ba, may ganitong sinasabi? Yung iboboto niyo ba, may plano talaga? Yung iboboto niyo ba, meron talagang target na grupo ng mga Pilipino na para protektahan, para tulungan? O wala? Yung iboboto niyo ba, may alam talaga sa batas at may kakayahang gumawa ng batas tulad ng mga batas na ginawa niya? Yung iboboto niyo ba, may matinong pangalan, may matinong record? Ano bang pagkakakilala ninyo dun sa iboboto niyo? Kung meron kayong matitirang oras, baka maaari niyong ikumpara yung pinaplano niyong iboto dito kay Senator Kiko Pangilinan na muling tumatapos. Diba, naaano ako kasi kung pwede lang ako magsabi niya doon. Tsaka na ikaw magsasabi. I want them to compare. Kasi hindi ko pwedeng sabihin sa kanila, mali yan, hindi na dapat may iboto. Kasi asawa ko may Karapatan hirap, at diba? kalayaan Oo, sila. kalayaan. May kalayaan sila at karapatang gawin yan. Pero hindi masamang mag-isip-isip, diba, bago tayo tuluyang sumulat, diba, sa araw na yon ng eleksyon. Hindi masamang mag-isip-isip. Kaya kung may pagkakataon, bakit hindi natin ikumpara? Kung nagsasawa ka ng maging mahirap, o kung nagsasawa ka na sa nangyayari sa buhay mo paulit-ulit na lang, itanong mo sa sarili, sino ang mga binoto mo? Diba? So kailangan guys, no, kailangan maging wais, kailangan ikumpara, no, kagaya kay Sin Kiko, no. So talagang napakalaki ng plano niya, no, para sa lalo na sa mga farmers, no. So ayun, no, kung sawa ka na doon sa mga trapo na politiko, 'di ba? So eto, no, talagang may nagawa na noon na puwedeng may magagawa, mas may magagawa pa sa ngayon, no. 'Yan si Sin Kiko Pangilinan, no. So ang ganda ng sinabi ni Vice Ganda. So bakit hindi niyo i-compare do'n sa mga, um,
nakadikit lang sa mga malalaking apelyido, mga sikat na 'yun, kagaya ng mga artista 'no. So, dapat matuto na tayo ngayon 'no, na mas maganda na ang iluklok natin yung talagang, may kakayanan na 'no, na mamuno, 'di ba? So, yun guys 'no, yun lang yung mga part 'no. So, medyo may dugtong pa po yang vlog 'no, ni, Vice Ganda pero hindi ko na inano. So, yun lang yung mga part na yun. Yun yung gusto ko lang maiparating 'no, sa mga hindi pa po nakapanood dun sa, kay Vice Ganda na vlog 'no. So, kahapon lang yun. So, ngayon ko lang 'to ginawa 'no. So, yun, 'di ba? So, napakaganda 'no ng kanilang conversation 'no, na talagang ano, yung plano nandiyan 'no, kapagka naipanalo natin si Kiko 'no. So, number 51 po sa balota 'no. So, Kiko Pangilinan sa pagkasenador 'no. At siyempre 'no, so 'wag kalimutan din si Senbam. So, number 5 sa balota siyempre 'no, nandiyan din si, Ma'am Heidi Mendoza 'no, so ikinakampanya din natin 'yan. Si, Sir Luke Espiritu 'no, so kasama kasama po 'yan sa ating, mga ibobotong senador. So, kasi bumoto tayo ng matino, bumoto tayo ng, um, maayos mamuno, 'di ba? So, 'yun guys 'no, 'yun lang guys, na share ko lang sa inyo. Maraming salamat, medyo mahaba na rin po yung ating vlog 'no. Thank you so much po. Huwag kalimutan po mag-like dito sa ating video 'no, at sa mga hindi pa po naka-subscribes, please subscribe din po 'no. Thank you so much for watching guys. Bye-bye. Love you all.